Saan ka man naroroon, mahal ko. Mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Luvimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, ihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines, ang unang bahagi ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Hiwaga ng Pag-ibig. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. And it won't be easy. I've loved you for a long. Saan ka na naman galing, ha, Danilo? Gabi na, pero ngayon ka lang dumating. Ay, syempre, Mother. Ngayon lang kami natapos sa trabaho namin doon sa parlor. At nagrampa kami muna ng aking mga barkada. Nako, ikaw naman, anak. Kaya wala kang maibigay sa akin na sweldo mo. At kapag nagsweldo ka, ay kung ano-ano ang pinaggagagastusan mo ng iyong pera. Please naman po, Inay. Huwag na ninyong banggitin ang Danilo na pangalan ko. Naiinis ako. Ang pangit. At ano ang gusto mo? Loko. Danny. Yan. Danny ang gusto ko, Mother. Yan ang itatawag niyo sa akin. Ay nako, Diyos ko po. Puputi agad ang buhok ko sa iyo, Danilo. Ha? Kung bakit nag-iisa ka na anak namin at ganyan pang pagkatao mo. Oh, so what? Wala namang masama, Inay. Tanggap ng sosyalidad ang gaya namin. Ano? Oo naman, Inay. Ano ba kayo? Meron pang representative namin noon. Doon sa Kongreso. At dahil dyan, ganyan ka na. Ay naku anak, gwapo ka sana kung magpakalalaki ka. Ay naku, Inay. Mas mabuti pang ganito na lang. At wala akong problema. Wala akong problema sa mga barkada ko dahil ang babait nila. Saan ka pa? Mabait sila. Hindi ka nila niyayaya na uminom. Lagi ka na lang lasing kung uuwi ka dito sa bahay. Inay, ganyan lang ang makisama. Basta huwag masyadong sagad o sobra. Kaya please, Inay, pabayaan na lang ninyo ako. Dahil dito ako masaya.
saan ka na naman pupunta, Nikki? Please naman, itay. Huwag ninyo akong tawaging Nikki. Sinabi ko na sa inyo. Tawagin ninyo akong Nico. Ganyan ang itawag ninyo sa akin. Ang dalaga kong anak, kahit baliktarin mo pa ang mundo, hindi magbabago ang pagkatao mo. Babae ka pa rin, anak. Lalaki ako, itay. Lalaki. Pambira ka. Umagang umaga, magsasagutan lang tayo. Kayo naman, itay. Ipinipilit niyo ang ayaw ko. Na itawag niya sa akin. Ay, sige na nga, ikaw na ang bahala. Nico kung Nico. Pero saan ka ba pupunta? May inaplayan akong bagong trabaho, itay. Anong trabaho yan? Baka kung ano lang na trabaho yan, ha? Fabricator, itay. Anong fabricator? Kung hindi ninyo alam ang fabricator, ay welder na lang. Ano? Ay, naku, Diyos ko. Welder ang papasukan mo na trabaho, anak. Pero trabaho yan ng lalaki. Kaya nga po, itay. Lalaki naman ako. Naku, anak, naku. Tanggap na ako, itay. At magsisimula na ako ngayon. Malaki na kumpanya doon sa pagtatrabahuan ko ngayon. Bakit naman, anak? Bakit welder pa ang pinasukan mo na trabaho? Ano naman ang masama? Mahirap pong pumasok ngayon sa trabaho dahil hahanapan ka ng degree at experience. Marami dyan na department store o kaya mall na naghahanap ng sales lady. Di yun sana ang pinag-applyan mo, anak. Ayaw ko sa trabahong yan, itay. At nag-training ako ng short course na inilaan ng gobyerno gaya ng welder. Kaya yun ang trabaho ko. Malaki pang sweldo. Naku, Diyos ko naman, anak. Isa kang dalaga, hindi lalaki. Kaya gumising ka nga sana sa katotohanan. Huwag na ninyo akong hadlangan, itay. Dito ako masaya. At ito ang gusto kong trabaho. Mas mabuti na ito kaysa mag-istambay ako na hawak ang leeg ng bote. O kaya magkipagbarkada. Oo nga, pero hindi ka ba mahirapan sa kanyang trabaho mo kung sakali? Paano naman ako mahihirapan, itay? Pinag-aralan ko naman. Kaya walang problema. Ako pa ang sinasabi ninyo. Naku, talo ko pang mga lalaki, tay. Maring Ondang, problema namin ng asawa ko ang binata namin. Kahit pinagsasabihan namin, ay bakla pa rin. Ay, kahit yung anak namin, problema namin ni Guryaw. Kahit na pinapagalitan namin, ay tomboy pa rin. Ay, ganun ba? At alam mo, nakapasok sa trabaho, welder daw. Adraw? Oo, Mari. Bakit naman? Ganito nga ang mga anak natin. Tomboy yung anak ko, bakla naman yung anak mo. Ay, ang gandang tumboy ang dalaga mo, Mare. Kung trabaho ng lalaki ang gusto niya. Oo nga, Mare. Magandang dalaga ang anak mo kung magdamit ng pambabae. Ay, hindi sa pagyayabang ko, Mare. Pero totoo yan. Gaya rin ng si Danilo na binata mo. Ay, gwapo sana kung hindi bakla. Ay, nako, ano kayang gagawin natin, Mare? Para magbago lang ang mga anak natin. Ay, hindi na namin alam kung anong gagawin, Mare. Eh, kung pwede lang sana, ay magligawan na lang sila ng anak mo. Nag-iisa na anak namin, pero ganun naman siya. Mabuti na lang at hindi siya junior. Ay, nagtataka rin ako. Gaya ni Nikki. Nag-iisa na anak namin, pero ganoon naman siya. Ay, bakit kaya? May mga
ganitong pagkatao ng mga anak ngayon. Nagkaproblema kaming masyado kay Danilo. Girl, I need you. I need your love. Sige na, mag-order ka pa ng gusto mong kainin. Tama na. Busog na ako, Nikki. Please naman, huwag mo sana akong tawagin na Nikki. Lalong-lalo na sa karamihan ng tao, nagkakahiya. Huh? Bakit naman na ikakahiya mo ang iyong pangalan? Maganda pa nga eh. Nico ang pangalan ko, hindi Nikki. Ibinasura ko na ang pangalang Nikki. Oo nga pala. Nakalimutan ko. Tibo ka pala. O sige na. Nico kung Nico. Yan ang sinasabi ko nga na. O ano, pwede na ba kitang dalawin sa bahay ninyo? Sino naman ang dadalawin mo? Di ikaw. Ha? Ano? Dadalawin mo ako doon sa bahay? Dahil nakakahiya naman kung dito kita liligawan, Hana. Ano? Naku. Ano bang pinagsasabi mo dyan, ha? Ano ka ba naman? Nico, hindi pwede. Tangang pangungulit sa akin? Hindi ako titigil. Pag narinig ko sa'yo ang hinihintay ko na sagot mo na oo. Ano? Ay, pero wala kang mahintay sa akin. Matino pang isip ko, no? Hindi ako makukulog sa gaya mo. Ano? Oo. Kaya, kung gusto mo na hindi kita iiwasan, itigil mo na yan. Pakiusap. Ito na ang araw na. Sabi mo, malaki ang sweldo mo sa pinasukan mong trabaho. Pero, hindi ka naman nagbibigay ng pamalingke. Pasensya na kayo, inay. Sa ibang pagkakataon na lang. Dahil nagastos ko lahat ang nauna kong sweldo. Ano naman ang pinagkagastusan mo? Wala naman akong nakita na binili mo. Huwag na ninyong tanungin, itay. At sigurado magagalit kayo kung malalaman ninyo. Babae ba ang dahilan? Opo, itay. Ay, wala ka na, Nikki. Nawawala ka na sa kainitan ng araw. Talaga bang hindi mo na maiiba ang pagkatao mong iyan, anak? Sorry, inay, itay. Ay, Saan ba kayo nagpunta ng babaeng yan na pinagkagastusan mo ng lahat na sweldo mo? Kumain kami sa class na restaurant. Kaya nagastos ko lahat ang sweldo ko. ay, Sabi ko na nga ba hindi ako nagkamali. Na babae ang dahilan. Kaya nagastos mo lahat ang sweldo mo. Ay nako. Ay, magbago ka na. Kahit ano pang gawin mo, babae ka talaga. Hindi yan may kakaila. At hindi mo yan matalikuran. Lalaki ako, itay. Lalaki ang damdamin ko. Hindi ako babae. Oo, babae ka. Kahit bali-baliktarin mo ang mundo. Sabi ko nga sa'yo, naintindihan mo, Nikki? Girl, I need you. I need your love.
Malaki talaga ang sweldo ni Danilo sa parlor na pinapasukan niya, Mare. Pero walang natitira. Kung ganun na, mag-sweldo daw. Ay nako, pareho tayo ng anak natin, Maria Asyang. Kahit si Niki, ang sabi sa amin ng itay niya, malaki daw ang sweldo niya sa pinagtatrabahoan niya. Pero, naubos, ginastos niya ang lahat sa babae. Ay, ganun ba? Aba, kapareho ng anak namin. Kung ganun na nagsweldo, ay parang tubig na dumadaloy ang pera niya dahil sa dami ng gwapong lalaki na lumalapit sa kanya. Ay, yan ang mali, kumare. Nako, problema talaga ang mga anak natin. Oo nga. Ano kayang dapat gawin para magbago ang mga anak natin, Mare Onnang? Ay, wala akong alam. Ganun na lang ang galit namin ng kumpare mo. Pero wala lang. At ngayon lang, pumasok na welder. Kami naman, Mare Onnang, nag-iisa na anak namin si Danilo. Sana ay mag-asawa na para magkaroon na kami ng apo. Ano kayang mabuti naming gawin para magbago ang aming anak? Nag-iisa na anak namin na babae. Pero ganoon naman siya. Tumboy na pasaway. Hindi ako natatakot sa inyo. Ah. Kahit magkamatayin tayo, kung yan ang gusto ninyo. Naku. Si Nikki yung nakikipag-away. Puntahan ko. Ay, baka sumugod pa. Anak, Hindi ako takot sa inyo. sino naman ang inaaway mo? Sina Ikoy at Mando, itay. At bakit naman? Ano bang dahilan na tinaaway mo sila? Niligawan daw ako. Pero alam naman nilang pareho kaming mga lalaki. Ano? Yan ang dahilan? Ipinipilit nilang sarili nila sa akin. Nakakainis. Ah. Kaya hinamon ko sila. Kahit buksing kung gusto nila. Anak, huwag kang magalit. Kung ganyan naman liligaw sila sa'yo. At maliwanag naman na ikaw ay babae. Lalaki ako, itay. At itinituring kong insulto sa akin ang sinabi nila na may gusto sila sa akin at maganda raw ako. Totoo naman ang sinabi nila na maganda ka. Hindi, tay. Mas gusto ko pa na sabihin nila na gwapo ako at magtatagay kami. Adaw, nakipag-away na naman si Nikki, Maray. Oo. Ay, sino naman ang nakaaway niya? Ay, sila Bando at Ikoy Ha? Ay, lalaki ang mga yon. At ano naman ang ikinagagalit niya sa kanila? Ay, nako. Dahil nililigawan daw siya. Kaya nagalit na naman at hinaamon pa ng away. Ay, naku naman. Bakit siya nagagalit kung liligawan siya ng mga lalaki? Totoo naman na babae siya. Dahil itinuturing nga niyang insulto sa kanya yon. Dahil pare-pareho raw silang mga lalaki. Ay, nako. Paano na ang pangarap ninyo ni kumpare na magkaapo kung ayaw niyang magpaligaw sa mga lalaki? Wuga. At yung binata ninyo, Mare, kumusta na rin? Problema namin ang asawa ko. Ayaw naman niyang manligaw ng babae. Eh, ano na kaya ang gagawin natin sa mga anak natin, para magising sila sa katotohanan? Ay, may naisip akong gagawin, Mare. Oh, Pero kinakabahan ako. Baka magalit sa akin ang anak ko. ano ba naman ang naisip mo, Mare? Parang gusto kong anyayahan sa bahay namin ng babaeng may gusto sa anak ko. Baka sakaling magising ang damdamin ni Danilo bilang lalaki. Ano? Gwapo si Danilo, Mare. At gustong-gusto ni Hana.
Sige, subukan mo. Tawagin mo, Mare. Kung maganda ang resulta, ay di ganon. Ganon din ang gagawin ko sa anak ko. Oo, Mare. Pero sabihin ko muna sa asawa ko kung ano ang masasabi niya. Ay, oo naman, Mare. Gusto rin yun. Kaya tawagin ko nga rin yung may kursunada sa anak ko. At pagsabihan namin na palambutin ang tumigas na puso niya. Itay, bakit nandun si Hana sa bahay ni Naaling Asyang? Dahil kinausap ni Asyang kaninang umaga at maging katulong nila. Ano? Ay, mas maganda kung ganun, Itay. Aba, bakit? Bakit ka nakangiti? Doon ko papasyalan si Hana. Ano? Opo, Itay. Malapit na. Hindi na ako mahihirapan. Naku anak, itigil mo na yung kalukuhan na ginagawa mo. Sinasayang mo lang ang ganda mo. Lalaki ang dapat na nobyo mo. Dapat na maging asawa mo para magkaanak kayo. Hindi gaya mo na babae. Kalukuhan ang iniisip mong yan. Anong kalukuhan, Itay? Gusto ko. At mahal ko si Hana. Ay, talaga naman na kalukuhan ang alam mo. Itay, Ulitin ko anak. Ang sabi ko ay babae ka. Kahit anong gagawin mo ay hindi mo mababago ang pagkatao mo. Bakit? Ayaw mo ba si John ang gwapo? Itay! Inay! Buksan niyo ang pinto! Ay, ang tagal ninyo, ang dami kong dala. Pumasok ka na, Danilo. Ibigay mo na lang sa akin yung ibang dala mo. Hoy, bakit nandito ka sa bahay namin, Hana? Kasi kinuha ako ng mga magulang mo bilang katulong ninyo. Ano? Oh, bakit? Ang gwapo naman pala ng baklang ito. Oh, mayakap at mahalikan ko sana. Hoy, bakit ganyan ang tingin mo sa akin? May dumi ba sa mukha ko, ha, bruha? Ay, wala, Danilo, wala. Excuse me. Hindi Danilo ang pangalan ko. Eh, ano naman ang pangalan mo? Danilo naman talaga ang pangalan mo. Danny. Denny? Yes. Danny ang gusto kong itawag mo sa akin. Dahil pareho tayong babae, bruha. Ano? Oh, sundin mo ang sinabi ko kung ayaw mo na mag-away tayo. Malinaw? Aling Asyang, ang gwapo talaga ng binata ninyo. Alam ko na crush mo. Kahit na bakla siya, Hana. Opo, Aling Asyang. Kaya kinuha kita dito sa bahay bilang katulong para magkalapit kayo. Ano? Huwag ka nang mahiya, anak. Gusto ka namin na maging manugang ni Mang Punsumaw. Eh, totoo po, Aling Asyang? Oo naman. Eh, pero bakla naman yung anak niyo. Kaya kinuha ka namin dito sa bahay. At salamat at pumayag ka. Baka sakali na ikaw ang makapagpapabago sa kanya. Ay, mahirap yata yan, Aling Asyang. Dahil istrikta siya. At Denny pa nga ang gusto niyang itawag ko sa kanya. Hindi Danilo. Malaki ang paniniwala ko na kung lagi kayong nagkikita, ay magbabago ang damdamin niya sa iyo. Kaya? Oo,
maganda ka. At naniniwala ako na malaki ang magagawa ng kagandahan mo. Kaya, Oo. Ano ang alam mo? Kung darating ang araw na ligawan ka niya, Girl, I need you. I need your love. Ano ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, sundan bukas ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Hiwaga ng Pag-ibig. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Isinulat at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!